What's up guys? Mayong hapon, magandang hapon. Assalamualaikum sa mga kaibigan. Walang stabilizer siya. Yung tripod kong nadala rin, wala rin. So wala lang tayo. Ngayon pupuntahan ko yung mga kalupaan ko dito kung ano nang nangyayari. Diyan. Magandang ano dito. Ang ganda talaga itong taniman ng ano, kung ano pa lang, pwede pa lang. Tataniman ko to ng ano, garden. Mag-garden ako dito. Kaso bawal sa gobyerno kasi ito. Pupunta ako doon sa ano, doon dyan. Puntahan ko yan dyan kung ano, bakit may hukay dyan. Baka may mga inililibing dyan na gold at ako ang makakita. Kaya ang mga tao ipamimigay ko rin Yun lang naman sa akin makakain lang ako, may magastos ako panggala, may panggamot, may pambili ng kung anong gusto ko. Yun lang ang sa akin. Ayaw kong maraming pira. Kaya kung makakita ako ng gold dito na barita-barita, ay pamimigay ko rin sa mga tao para marami kami. Wala namang hingi sa akin. Ayan Simula pagdating ko dito nga lugar, 2 years na mahigit. Ngayon lang ako nakapunta dito guys. Andun lang naman ang andun lang naman ang akomodasyon namin. Likod na to siya guys, likod. Ayan ang project namin, yung hospital. Diyan lang. Pero hindi ako nakapunta dito. Nakapakatamad ko kasing maggala-gala. Kung wala pa tong vlog guys at naiinip na ko doon sa kwarto, hindi ako pumunta dito Doon lang ako. Ayan. Malalim pala dito. Malalim. Ay, walang gold. Malalim guys. Malalim siya. Ayan. Doon, ang taba ng lupa doon guys. Ang linis. Ang sarap taniman ng palay. Ayan saglit tinawag na ako. May tumawag sa akin. May tumawag sa akin. Pabalik-balik naman lang tong primer na yan, bakit hindi pwede di tayo mag-support guys kasi nangangailangan din po sila ng support. So support talaga tayo. Consistent tayo sa mga natin
din to sila. Kaya i-support din natin. Kahit hindi sila mag-support, sa tingin natin mabait na tao, support natin. Wala problema. Basta bigat lang tayo. Kung may bakante tayong oras, pag wala, sorry. Diba? Kasi sa ano kasi guys, dito sa abroad kasi, dito sa ibang bansa, kung mag-vlog ka dito, pag hindi ka mag-live guys, hindi talaga uusad ang channel mo. Hindi mag-boom ang channel mo kasi hindi naman tayo maka-vlog dito na maayos. Wala tayong magawang mga content dito na maganda. At hindi rin interesting ang mga makukuha natin na video dito kasi limitado guys. Kaya kailangan ka mag-live, maghanap ka ng paraan para kung mag-vlog ka dito, kung talagang gusto mong kaya nagpapasalamat ako sa mga promoter dyan na promote kasi promote nila ang channel ko. At sa mga sumusuporta sa akin, dito na ako na guys, sa totoo lang, naaliw na ako dito sa pag-YouTube ngayon. Noong nakaraan, nag-isip na akong umuwi kasi nabuburing na ako sa buhay. Nabuburing na ako dito. Wala naman akong wala na akong gastusan. Ako na lang ang kumakain sa sahod ko. Bakit ako magtiis dito? Pero pag isip ako nga mag-YouTube, ayan, naaliw ako, nalibang ako dito. Hindi na ako nakaisip na umuwi. Pero itong pag-YouTube ko guys, kung hindi man ako papalarin, hindi man ako mamonetize, wala namang problema sa akin. Kasi lang to, libangan ko lang at saka mayroon ako makikita pag wala na ako dito. Panoorin ko lang tong mga video. Kaya nga yung mga ginagawa ko dito guys, raw vlog lang. Yung raw vlog, yung mga ginagawa ko araw-araw, araw-araw nagtatrabaho, yun, maglalaba, magluluto, o yan ang mga raw vlog. Raw vlog lang ang ko pa kasi dokumentary sa mga ginagawa ko dito. Pero kung papalarin ito guys, at makasahod, kasi hindi naman natin may sahod talaga sa YouTube. Oo, magkapira ka talaga doon. Payo ko lang sa mga vlogger nga nagsasahod na ngayon ng malaki, i-grab ninyo ang opportunity nga kayo nagsasahod pa. Mag-ipon kayo, mag-invest kayo para meron ngayong, hindi naman natin masabi na magtatagal itong YouTube. May panahon din na mawawala ito, at kung hindi man mawawala, lalaos na tayo. Lalaos na kayo. Kaya i-grab ninyo ang opportunity, nga pinagkikitaan pa kayo, magsikap kayo at mag-ipon. Mag-ipon. Yan ang importante. Kasi hindi lahat na araw Pasko sa buhay.
Itong sa akin, wala to. Kung papalarin man, ay maraming makinabang nito. Kasi ako, hindi naman ako madamot na tao, matulungin ako na tao. Sa katunayan nga, marami akong tinutulungan ngayon, kinukuha ko lang sa sahod ko. Unti-unti lang kasi kukunti lang naman din ang sahod ko. Pero kung papalarin ito, siguro lumalaki. Yung mga classmate ko dati nga naghihirap ngayon, kasi may mga maraming nangyayari sa buhay nila, yon ang tinutulungan ko. Pag papalarin ito, ayun, papunta ito ng channel na to, papunta, kung ang kikitain ito, papunta ito sa charity. Maniwala kayo. Lalo na yung mga ano ngayon, yung sumusuporta sa akin, hindi naman sa lahat na panahon guys, masisikat sila, ano, yan talaga. Yan talaga ang unahin ko sa ano. Kailangan nga marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Marunong tayong tumingin. Marunong tayong lumingon sa ating mga pinanggalingan. Ako dati guys, wala talagang tumutulong sa akin. Ako, independent ako nga pagkatao. Simula pa sa maliit pa ako. Hanggang nag-aaral, hanggang nagano. Hanggang lumaki na. Umalis na ako sa amin. Kasi napakahirap doon sa amin guys. Sa totoo lang. Umalis ako doon. Nagsusulo, independent ako na ano. Nag-aaral ako ng college, pero hindi pinalad, hindi natapos. Ayun, kasi na sa babae, nakapag-asawa ako ng maaga guys, 21 pa ang edad ko. Ang ginagawa ko dati guys, dahil sa kahirapan, umalis ako sa amin. At doon sa Bohol kami nakatira. Bohol, Binavista, Bohol. Edad ako, nakagraduate ako ng high school doon sa Bohol. Umalis ako sa amin dahil sa kahirapan. Sa tingin ko, lagi lang akong nag-araro sa palayan. At saka sa magtaniman ng mais. Ngayon, isip ko, kung hindi ako alis dito lang talaga ako. Kaya umalis ako guys, pumunta ako ng Cebu. Nag-iisa ako doon ako papunta sa Carbon. Doon ako sa unang-una doon sa pier, sa Pantalan. Doon ako ako doon. Hanggang nakita ako ng isang pulis doon. Ginawa niya akong body-body. Dinala ako sa Carbon. Doon ako tinuruan ng mga kahit anong gawain. Hindi naman masama kasi hindi naman magnanakaw, maghihingi lang. Buraot ako doon. Tutusan ako niya. Hanggang doon ako nakatira sa presinto, sa Carbon, police station number 4. Doon tutusan ako nila kahit ano. Sabi nila, pag edad ka ng 18, wala pang tumatanggap ng trabaho sa akin dati kasi underage pa ako 18 ang So doon ako sa kanila. Minsan
ano, bibigyan nila ako ng pera, ganon. So pag edad ko ng 18 guys, wala pang 18. Pagka December pa ako mag 18 noon. Gipa-training nila ako ng ano, gwardiya. Sabi nila, ihatid kita doon sa Susya pa yon dati. Pa-training ka dito, pa-enroll ka. Sige, di doon. Enroll ako doon. Training ako 1 buwan. Sakto pag graduate, nag 18 ako. So, training kami ng gwardiya dito, pati sa mga military, sa mga basic of law. Yan, na ano talaga yon sa utak ko. Ngayon, ako ang pinakamaliit guys. Ako ang pinakamaliit doon. So, medyo mahaba-haba na ang kwento. At magpapaalam na ako guys. Bye bye. Maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Bye bye kahit walang kwenta.